Disciple pala nitong si Lei Meng si Yuanba, kaya naman ay labis ang concern nito sa nangyari, kaya naman rin ay agad nga itong sumugod papunta sa ating bida, upang alamin kung siya nga raw ba talaga ang pumaslang kay Yuanba, na diretsahan niya din naman ngang sinang ayunan. Kaya naman nga heto at unti-unti na itong nanggagalaiti sa galit, sabay tanong rin nito kung ano raw ba talagang rason at ginawa yon ng ating bida sa kanyang disciple, dapat lang din daw siguro na mag-explain ang ating bida upang maging malinaw ang lahat. Mariin naman nga niyang tanong dito kay Lemeng, kung ano daw bang paliwanag ang gusto nitong marinig. Nalalo pang ang ikinainis nito, sabi rin nito na ang ginawa nga daw na yon ng ating bida ay talagang illegal, kaya mabuti pa raw umalis na rin siya agad dito, bago pa siya tuluyang magsisi. Sabi niya naman nga rito, na di raw nito magagawang siya ay paalisin sapagkat wala daw naman itong karapatan na gawin yon. Kulang na nga lang tumirik ang mga mata nitong si Lemeng sa sobrang pagkainis, sabay sabi pa nito na isa raw monster ang ating bida, humanda rin daw siya dahil di pa rito nagtatapos ang lahat. Sabay talikod din ito bigla, at agarang pumasok sa hall kung nasa saan sina Chief at Master. Pag-alit rin nitong sabi agad na walang habag daw na pinatay ng ating bida ang kanyang disciple, kaya naman tingin niya rin daw na dapat lang iwag ng gawing guro rito sa academy ang tulad ng ating bida, sapagkat tiyak daw na ang monster na gaya niya puro lang din kahihiyan ang may dudulot. Sambit naman nga nitong si Master na bilang siya raw ang master ng White Tiger Clan, masasabi niya hindi raw tama ang mga ginagawang pagrereklamo nitong si Lei Meng, at isa pa raw ay ang chief na rin mismo ang nagpasya na gawing guro ang ating bida, kaya naman ay wala nang magagawa pa ang kahit na sino tungkol doon. Muli naman ngang sabi ng Angus na ito, na bilang master raw ni Yuanba ay nararapat lang na mabigyan niya ito ng katarungan at pagbayarin ang killer, kaya naman pakiusap niya rin daw na sana wag hayaan nitong si Chief, na pabayaan na lang ang nangyari sa kanyang disciple na mamatay nang wala man lang hostisyang natatamo. Tugon naman nga ni Chief na ang gawin raw na paglaban sa ating bida, ay sadyang napakahirap at alanganin sapagkat lubha nga daw na makapangyarihan siya, kung tutusin nga rin daw mas nararapat lang din na ang ating bida ang siyang maging chief rito, at hindi lang basta isang guro, kaya malabo daw talaga na tangkain niya pa na kalabanin ang ating bida. Naiinis naman ngang sabi ni Lei Meng na sobra daw siyang nadi-disappoint dito kana Chief, dahil tulad lang din daw pala ito ng iba na walang pake. Sabay mabilisan na nga rin itong tumalikod at dali-daling umalis. Pinipigilan pa nga ito ng master, dahil dapat raw na humingi muna ito ng pasensya kay Chief, tungkol sa mga pinagsasabi nito kanina. Subalit sabi naman nga ni Chief hayaan na lang daw nila si Lei Meng, sapagkat nawalan nga raw yun ng disciple, kaya naman natural lang daw na yon ay magalit. Pagsapit nga ng gabi, ay nagpasya ang ating bida kasama ni na Zhang Fu, na kumain na ng hapunan, upang nang sa ganon raw ay makapamasyal pa sila mamaya. At yun nga, nitong mga oras na naggagala na sila, ay may isang magandang dilag silang nakasalubong. At eto ay si Miss Zhu na dati na ring nakita ng ating bida noon. Nagkatinginan nga silang dalawa habang sabay na binanggit ang pangalan ng isa't isa, ay Destiny yata ahehe. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa sa isang silid, kung saan ay pareho nilang sinabi na masaya raw sila, dahil nagkita silang muli. Sabi rin ni Miss Zhu na naimbitahan nga raw siya na mag-perform rito para sa birthday celebration ni Lord Jing, at yun nga daw labis siyang na-surprise dahil di niya inexpect na dito niya muling makikita ang ating bida. Dagdag pang sabi nito na simula raw nung ibigay sa kanya ng ating bida ang isang kanta, ay lagi niya na itong pina-practice, kaso nga lang natatakot parent daw siya na baka hindi pa niya ito ma-play ng perfect. Pero dahil nga raw nandirito ngayon ang ating bida, ay nais niya sanang subukan, iyon ay kung okay lang rin daw sa ating bida at kung may oras pa siyang makinig. Natutuwa naman ngang pumayag ang ating bida na makinig, sapagkat matagal na rin daw simula nang makarinig siya ng isang awitin. Nang sumunod na araw nga ay nakarating na rin dito sa may Central City sina Green and White Hair Boy, kung saan ay pumunta agad sila dito sa Lifan Hall. At sa eksena ngang ito ay tila ba ayaw pa ang mga itong papasukin, sapagkat kailangan pa raw muna nilang hintayin ang mga papeles, upang malaman nila kung naaprubahan daw ba ang mga ito. Sabi nga ni Green Hair Boy, na nakakatamad daw palang pumunta rito, sapagkat napakarami pa daw ng kailangan bago sila makapasok. Sambit naman nga ni White Hair Boy, na huwag na nga raw magreklamo pa o yumangal itong si Green Hair Boy, sapagkat wala daw silang magagawa dahil di naman sila taga rito, at saka iyon daw ang policy rito, kaya naman ay sundin na lamang nila. Medyo disappointed pa nga rin na sabi ni Green Hair Boy, na sige na nga raw hahayaan niya na lamang yon,
Maigi pang araw ay mag-enjoy na lang siya sa paglilibot-libot rito. Sabi naman ni White Hair Boy na buti pang araw na gayon na nga lang ang gawin nito, para di na ito memorable mapa, pero dapat rin daw ay huwag nitong kalilimutan ang kanilang task, at lalong higit ay wag na wag papasok sa anumang gulo. Pareklamo naman ngang sambit nitong si Green Hair Boy, na ano naman daw ba ang gulo na gagawin niya rito behave lang daw naman siya, kaya wag na raw itong mag-alala pa sa kanya. Pagsapit muli ng gabi, ay makikita sina Miss Zo at ang maid nitong si Shuer na kagagaling lang mula sa birthday celebration na hinandugan niya ng kanyang awitin. Kung saan ay natutuwa ring sabi ni Shuer sa kanyang binibining amo, na habang tumatagal raw pag-anda na ng pag-anda ang pagtugtog nito ng awitin, kaya naman rin at talagang enjoy na enjoy daw ang mga officials at panauhin kanina sa pakikinig, sambit naman nga nitong si Miss Zo, na di raw siya magiging mahusay kung hindi dahil sa paggabay at pagtuturo sa kanya ng ating bida. Sabay bigla na nga lang din itong nalungkot, dahil bukas ay kinakailangan na rin nilang umalis rito sa Central City. Sabi naman ni Shuer na bakit raw ganon ang ating bida, alam daw naman niya na paalis na sila bukas, pero bakit daw wala man lang siyang sinasabi dito sa kanyang amo, gaya ng pagpapalam sa isa't isa, di raw naman pala siya gentleman kung ganon. Agad din namang pinatigil ni Miss Zo si Shuer sa pagsasalita tungkol sa ating bida, sapagkat panigurado raw na may mahalaga lang siyang ginagawa ngayon, sapat na rin daw naman pati sa kanya na kahit papano nagkita sila, kaya okay na rin daw yon, nakakahiya din daw naman pati kung mang-iistorbo pa sila ng matagal. Magsasalita pa nga sana si Shuer, subalit bigla na lang din naman na sumulpot si Green Hair Boy, habang may kaakbay-akbay pa itong dalawang babae, kung saan nga nang makita nito si Miss Zo, ay agad itong nabighani dahil daw sa sobra niyang ganda. At hindi nga rin maalis ang tingin nito kay Miss Zo at talagang patuloy lang sa pagtitig. Sabay binitawan na nga rin nito ang dalawang babae, at agad na nagpakilala kay Miss Zo na siya daw si Matthias mula sa Zailuo Empire, pagkatapos ay nagyaya rin ito na kung pwede raw silang uminom. Agad naman ngang tugon ni Miss Zo na hindi raw siya interesado, sabay niyaya niya na nga rin agad si Shuer na umalis. Subalit bigla na nga lang din lamang na hamarang itong si Green Hair Boy, at talagang patuloy sa pangungulit. Sabi pa nito na di niya raw hahayaan na makaalis rito sina Miss Zo, hanggat hindi raw nito ipinapakita ang kanyang mukha. Pasiga rin naman agad na sinabi ni Shuer, na isa raw walang hiyang manyak itong si Green Hair Boy, dagdag pa nito na pag di pa raw ito lumayo sa kanila, ay magsusumbong na sila sa awtoridad. Sabay umalis na nga rin sila agad, at wala na nga ring nagawa pa si Green Hair Boy, kundi ang sundan sila ng tingin habang pabulong na sinasabi sa sarili, na napaka-interesting daw naman ni Miss Zo. Pagsapit nga ng umaga, ay merong isang lalaki na agad na nagsabi sa ating bida, na meron daw isang babaeng naghahanap sa kanya. At nang puntahan nga ito ng ating bida, ay si Shuer pala ang babaeng iyon, kung saan nga ay may pagkabalisa agad nitong sinabi na nawawala raw si Miss Zo. Kaya naman nga ay agad rin silang nagtungo sa silid na tinutuluyan ni Miss Zo. At pagkatapos ay ipinahayag rin ni Shuer na simula raw nung lumabas siya rito sa kwarto ni Miss Zo kagabi, sa pagkakaalam niya ay hindi pa ito ulit lumalabas, tapos kaninang umaga ay bigla niya na lang din napansin na wala na pala si Miss Zo rito. Tanong rin naman nga ng ating bida, na kung meron daw bang nakakaaway si Miss Zo, tugon naman nga ni Shuer na napakabait nga raw ni Miss Zo sa kahit na sino kaya sa tingin niya raw wala naman, muli naman ngang tanong ng ating bida na kung meron daw bang na-offend si Miss Zo lately, at yun nga biglang naalala ni Shuer yung about sa kahapon. Na noong pauwi na nga raw sila kahapon ng gabi, meron nga daw isang manyak na kung ano-anong kabastusan ang pinagsasabi, kaya naman nga raw sinabihan nila yon, na magsusumbong sila sa authority, oras na di pa sila lubayan nito. Agad rin namang ang tanong ulit ng ating bida, kung ano raw bang itsura ng manyak na lalaking iyon. Sambit nga ni Shuer na sa tingin niya raw mula iyon sa isang foreign empire, dahil sa high bridge nitong ilong at deep set eyes, kasi wala parent daw talaga siyang nakikitang ganong klase ng mukha rito sa kanilang empire, iniutos rin naman nga agad ng ating bida, na kung gayon daw pala mabuti pa raw na kumuha na rin agad ngayon ng isang aso itong si Shuer. Pagkatapos nga ng ilang sandali, ay nandito na rin ang aso na kailangan ng ating bida. Kung saan ay tila ba meron siyang kung anong ritual na ginawa, gamit ang kanyang kapangyarihan, and then itinutok niya sa harap ng aso ang kanyang daliri, sabay iniutos niya na rin, na hanapin daw nito ang may-ari nitong silk scarf. At yun nga agad rin na sumunod ang aso, at nag-umpisa ng maghanap kay Miss Zo.